Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Angela. Dear Kathy G, ako nga pala si Angela, 28 years old from Marikina City. Maayos ang takbo ng career ko at may sarili rin akong negosyo. Sa edad kong ito, masasabi kong stable na ako dahil pinaghirapan ko ang lahat ng meron ako ngayon. Kathy, meron akong boyfriend. Siya si Nico. At 3 taon na kami. Maganda rin ang career niya. May anak siya sa dati niyang karelasyon pero matagal na raw silang hiwalay. At sa ngayon, sustento na lang ang ugnayan nila. Sabi ni Nico sa akin na wala na raw silang ibang koneksyon bukod doon. Naniwala naman ako sa kanya, Kathy. Nakikita at nararamdaman ko naman kung gaano niya ako kamahal. Wala rin naman akong karapatan pagbawalan siyang sustentuhan ng sarili niyang anak. Responsibilidad niya yon bilang ama. Sa totoo lang, masasabi kong okay kami ni Nico, Kathy. Healthy ang relasyon namin sa umpisa. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nakikita kung saan nagkakaroon ng problem. Kathy, ako kasi yung tipo ng babae na kapag nagmahal, hindi ako nagdadamot. Lalo na pagdating sa pera. Para sa akin, normal lang naman yon sa isang relasyon, give and take, ika nga. Ako kasi yung tipo ng babae na mag-aambag ako sa lahat ng bagay. Ayoko maging pabigat pagdating sa mga gastusin. Tuwing kakain kami sa labas, Kathy, hindi ko hinahayaan na siya lang ang gagastos, lalo na kung malaki ang bill. Nasanay na rin siguro ako sa pagiging independent woman. May mga pagkakataon naman na siya ang nagbabayad ng pagkain namin. Hinahayaan ko naman siya. Pero tuwing mag-aabot ako ng share ko, hindi niya yun tinatanggihan. Hanggang sa dumating sa puntong nanghihiram na siya sa akin ng pera. Nung una, inintindi ko, Kathy. Inisip ko baka kailangan lang din niya para sa sustento ng anak niya kaya pumayag ako. Pero habang tumatagal, napapadalas ang paghiram niya. Doon ko na naramdaman na parang may mali. Lagi niya sinasabi na babayaran niya ako pero ilang beses na wala pa rin. Siguro dahil hindi ko rin naman siya sinisingil. Isang beses, tinanong ko siya kung saan niya gagamitin ang hiniram niyang pera. Sabi niya, ipangpapagas daw niya sa kanyang auto, Kathy. Ultimo panggas sa akin niya pa kukunin. Kaya napaisip tuloy ako kung saan niya ba dinadala ang mga perang kinikita niya. Sa pagkakataong yon, hinayaan ko pa rin si Nico. Inaantay ko lang siyang magkusa na magbayad at nangako kasi siya na magbabayad. Kaya umasa ako. Pero nung madalas ng pangungutang at paghihingi niya ng pera, doon ko na siya tinanong ng direkta. Tinanong ko kung wala ba siyang pera at saan napupunta ang mga kinikita niya. Bakit parang may pinatago siya sa akin kahit wala naman? Minasama niyang tanong ko, Kathy. Samantalang tinanong ko lang naman yon dahil ako na ang nauubusan. Ako na ang laging nagbibigay. Okay lang naman sa akin pero ako kasi ang babae sa amin. Bakit parang ako na ang nagiging provider? Mas masakit pa, nagalit siya sa akin dahil ayaw ko raw siyang pahiramin. Tama pa bang mahalin ko siya sa pinakita niyang ugali, Kathy? Ngayon, tinanong ko sarili ko, kasalanan ko ba? Baka nasanay ko siya. Baka na-spoiled ko siya pagdating sa pera. Pero Kathy, hindi ba dapat siya ang mas naglalabas ng pera sa relasyon namin? Alam ko namang kaya niya akong gastusan kahit may sinusustentuhan siyang anak. Isa lang naman ang anak niya eh. O dahil ba alam niyang malaki ang kinikita ko, hinihingan niya ako palagi ng pera. Hindi ko mailabas lahat ng hinanakit ko sa kanya, Kathy. Natatakot ako. Natatakot ako magsalita dahil baka iwan niya ako. Kathy, ano bang gagawin ko para makausap ko siya ng maayos tungkol dito? Tama ba na kumprontahin ko siya tungkol sa pera?
Papaano ko po ba sasabihin sa kanya sa paraang hindi ko siya ma-offend? Tulungan niyo ako, Kathy. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Angela. Love Me, Kathy G.